Okay, patuloy po tayo magdalangin ng sasasat. Lahat naman tayo may dinadaanan, may nationwide, may personal, may church, may family. So lahat po tayo ay dadaan sapagkat tayo ay in Christ at na dapat po matutunan natin na si Kristo ang ating lakas. So balik po tayo dun sa ating text sa chapter 29 ng Psalms, which is na-discuss na natin ang first point natin na nakaraan. At medyo inabot na natin yung pangalawa. Tayo po magsitayo at basahin natin ang verse 1 to 11 ng chapter 29. Ang kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang word o ang Biblia. Po. So sabi po dyan, sabay-sabay po tayo hanggang verse 11, verse 1. Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. The voice of the Lord is upon the waters, the God of glory thundereth, and the Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord is breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also skip like a calf. Lebanon like a young unicorn. The voice of the Lord divideth the flames of fire. 8. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh his hint to come and discovereth the forest, and in his temple that everyone speak of his glory. Verse 10. The Lord sitteth upon the flood, ye the Lord sitteth king forever. Medyo nag-iba dito ang sulat ni David pagdating sa 10:11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Sa muli po, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng kanyang salita na nandoon sa atin, dala natin, at hindi po sa ating kakayanan, kundi kapag sa ating itong binukas ng kanyang kapangyarihan ay ang sabi ng Hebrews, the word of God is powerful than two-edged sword. Tayo po ay manalangin. Ngayon Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat sa bawat isa, sa fellowship kanina, sa birthday na aming kapatid. Patuloy niyo pong i-bless ang kanyang journey, sa kanyang dagdag na buhay. Mas magamit pa po habang papalapit po ang iyong pagbabalik at nakita namin ang mga signs ay lalo po kami, hindi lang sa kanya na birthday, kami rin po na mga kasama, ay patuloy po kami na magamit ng Panginoon sa anumang nais, anumang panawagan sa amin, anumang talent meron kami, magamit namin ito. Since na nandiyan na po ang mga signs at malapit na siyang bumalik, ilang panahon na lamang. Salamat po na kayo po ang nasusunod sa aming buhay. Madali kami at madalas kami nagkakamali, nagkukulang sa iyong mga utos, Panginoon, hindi namin nagagawa. Pero salamat, patuloy po kayo, matapat kayo nagpapatawad at patuloy po kayong tumutulong sapagkat kung wala po kayo sa buhay namin, wala rin po kami magagawa. Maraming salamat sa kami ito. Kayo ba na Espiritu magturo, kayo po mag-lead, mag-guide sa aming gagawin. At kayo po maitaas, papupurihan. Salamat na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So dito po ay na-discuss na natin yung nakaraan from verse 1, na paulit-ulit yung ginagamit doon at give, ibigay. Ibig sabihin, lagi pong nababanggit sa Bible kapag inuulit ito ng 2 at hanggang 3 beses paulit-ulit, ito po ay napakahalaga. Po, kaya ang kautusan doon na tayo po ay magsamba sa Panginoon, ito pong words na sinasabi dito ay ito po yung kapangyarihan ng Diyos magmula pa nun sa kanyang paglalang hanggang po sa pagdating ng Panginoon ay nandun po ang kanyang kapangyarihan ng salita. Okay, so iwanan natin po ang first point natin at balik na po tayo doon sa verse 3, 4, and 5. Ano po, at doon tayo tapos nung nakaraan. The second point natin, yung awesome voice of the Lord, yung makapangyarihang voice ng Panginoon sa verse 3, 4, naaralan natin doon nakaraan, na ang boses ng Panginoon ay nagbe-break ng cedar. Ito pong cedar sa Lebanon, pinakamatibay na kahoy ito, at dahil sa kanyang salita, ang sabi ng panulat ni David, parang ginagawa niya itong pagpapaliwanag doon sa kanyang mga sulat, na ang sabi niya doon ay ang boses o ang salita ng Diyos ay pwedeng wasakin ang mga matitigas. Ano po? Kahit yan ay kahoy, kahit yan kung ano, siguro kahit yan ay puso ng tao. At ang sabi ng Isaiah ay ang pusong bato ay papalitan niya ng
pusong laman na magiging masunurin sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng kanyang salita. At isa pa po sinabi doon, okay, yung nagsishake ng wilderness. Bakit kaya sinabing inuuga ang tuyong lupa o wilderness, walang bunga? Pag sinabing wilderness, chaos, walang order, at walang bunga, bitak ang lupa, at kung sa puso ng tao, ang tinutukoy ng wilderness sa buhay natin ay backslidden. Walang bunga, tagtuyo, at kailangan niya talaga ito ng pagsishake upang malaglag yung mga, doon sa bitak na lupa, malaglag yung maliliit na porsyon ng lupa at matabunan ang pagkabitak-bitak ito. Ayan po ang parang ibig pa pahiwatig ng pagkasulat ni David dito na pag sinishake ng Lord ang pusong tuyo, nagkakaroon po ito ng buhay at papasok doon yung tinatawag na revival, And then, ang pangatlo doon, the voice of the Lord makes the deer give birth. Na para bang ang imagination ko rito, halos yung, kung tutuusin yung mga nganak, dahil sa sobrang gulat, sa sobrang tension ng vibration o ng lakas ng kapangyarihan sa salita ng Diyos, pati yung mga buntis na deer ay napapanganak dahil sa lakas ng boses ng Panginoon. Okay, kaya pansinin niya po din natin doon sa verse 5, sabi doon, the voice of the Lord breaketh the cedars, he, the Lord breaketh the cedars of Lebanon, yung matitigas. Verse 8, the voice of the Lord shake the wilderness, okay, the Lord shake the wilderness of Kadesh. Kung ano po yan, ang parang binigay niya ni dati, doon sa Numbers 13 verse 26, tungkol yan doon sa mga dry na lugar, po. Then, pagkatapos doon, maliban na it can shake, ang voice ng Panginoon ng wilderness ay nakapagagawa. So, tatlong bagay doon ang pinapapansin ni David dito sa verse 5, verse 8 and verse 9. Sabi doon, the voice of the Lord maketh the hinge of Tokab and discovered the forest, and in temple that everyone speak of His glory. Na ang salita ng Diyos can break, can shake, and can make. So tatlong action word na ang salita ng Diyos sa kanyang lakas ng kapangyarihan nito, pwedeng magbasag, pwedeng mag-shake, at pwedeng gumawa. Can make. Yun po ang binabanggit doon na kumbaga, yung sabi ko kanina, yung matigas na puso, palalambutin niya ito dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita. Sa panahon ni Paraon, kahit anong mga matigas niya, lumambutin siya nung nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. So the mighty one is, sabi doon sa verse 1, yung mga malalakas dyan, yung mga kapangyarihan na ayaw sumuko, give to the Lord, sabi ng verse 1. Kaya dito na po tayo from verse 5 to 9, that the voice of the Lord ay doon sa creation, the voice of the Lord breaks the cedars. Yung voice na ito ay splinter, yung nagbibiyak, yung kahit pinakagaanong tigas ay nabibiyak nito. Yung mighty trees, matitigas na kahoy, kaya niyang biyakin. And then verse 5 to 7 hanggang 9, doon natin nakita yung na kung paano nabanggit ko nung nakaraan na sa isang mga tagapakinig ng Panginoon na ang tunog ng kidlat at kulog, sa kidlat pala parang nating nag-lightning na, nung panahon ng mga bata pa kami, nagtatago na kami dahil sa lakas niyan automatic yung pagkidlat. And nung isang natutunan namin at tinuro sa amin, dahil wilderness yung sa amin yung parang open, kapag naamoy mo yung parang nag-spark ng apoy, pagkidlat na yon at maamoy mo nandoon sa malapit sa iyo yung amoy na parang kumiskis ng parang pulbura, lumayo ka na doon kasi doon dadaan yon, yung kuryenteng yon, kasi nandoon yung niya. At kapag walang tubig, mayroon siyang yung kapangyarihan niya, yung lupa parang inaararo, bumibiyak ganon. Makikita mo yon, parang may dumadaan yung bumubukal yung lupa. Pero pag sa tubig, grounded yon. So, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa sinasabi niya dito. David, see the power of the word of God. Nakita ni David from verse 5, nasabi niya doon that the voice of the Lord break yung lupa pag tinamaan niya ng yung kidlat at kulog. Kasi ang kulog, ang pagkakaintindi ko sa science, siya yung sound nung liwanag Kaya may tunog yan, di ba? Kaya tumutunog siya na parang dagundong dahil doon sa spark, okay? Sa science, yun ang sa paliwanag nila. Kaya dito po, ang sabi naman ni
David, nung naobserbahan niya ito, ng Panginoon nakaupo sa mga tubig. At dito po sa Bible, madalas nababanggit pagka tubig ang tinutukoy, yan po ay mga tao. So ang Panginoon ay nakaupo siya ang dapat makapangyarihan sa lahat ng kanyang creation, ay ultimo yung usa na buntis dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos ay ang epekto, sabi ni David nung isinulat niya ito, yung lightning bolt, yung lakas ng kidlat. Kasi again yung pong thunder, yun yung sound ng light. Okay, so kaya sabi ni David nung na-observe niya ito, sabi ni David, ito yung effect ng lightning bolt, halos yung isang buntis na nanganganak. Okay, so yun pa ang kalakasan. Pero ang nabanggit ko nung Miyerkules, na kung halimbawa humulog tayo ng kahit isang ball pen, o kaya yung paper clip, pagbagsak nito halos walang tunog eh. Pero ang salita ng Diyos ay malakas ang tunog nito, na parang kahit nga yung kidlat pa lang, natatakot ka na doon sa pag yung ganyan sa sound. Ganon po ang sabi ng pinapaliwanag dito ni David sa atin na mga mananampalataya, mga parasunod, mga disipulo ni Kristo. Sabi ni David, ang ibig niya sabihin dito sa kanyang panulat, tanungin natin ating mga sarili na kung tayo ba ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ang tunog ba ng salita ng Diyos sa puso natin ay para pa rin kidlat at kulog? O baka ang pakikinig natin habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos ay para na lang hinulog na paper clip na wala ng tunog? Yun po ang parang pinapakita dito ng panulat ni David dito, that yes, gusto pa nating mag-church, gusto nating makarinig ng salita ng Diyos, kaya lang pag na-deliver na yung salita ng Diyos dito, pagdating sa atin parang walang tunog eh. Pero ang pinapaliwanag at ang pagkasulat ni David dito, na once na narinig mo ang salita ng Diyos na naipahayag, saan man yan, sa street man yan, sa pulpit man yan, ay ang pakiramdam mo parang kulog at kidlat. Boom! Di ba? Magugulat, mayayanig pati yung disyerto eh. Pati yung matitigas na mabibiyak. Yun po ang pinexplain ni David. Kaya ang parang inaano niya sa atin dito, ina-advise from verse 5 to verse 9. Kaya sabi ng verse 7, the voice of the Lord divided the flame of fire. Siya po naghahati ng apoy. Verse 8, the voice of the Lord shaketh the wilderness, the Lord shaketh the wilderness of Kadesh. Verse 9, the voice of the Lord make the hands of calf. Ano po? Pakilabas mo nga yung verse 9 na Tagalog. Okay. Pinaanak ng tinig. Grabe yun, sa pagka-Tagalog pa lang eh. Kapag ka narinig pala dapat ng isang mananampalataya, ng isang nagsasabing paniniwalaan si Kristong namatay sa krus para sa Kanya, kapag narinig pala natin ang salita ng Diyos, halos mapaanak itong buntis na usa eh. Di ba sabi niya, pinapaanak ng tinig ng Panginoon ang mga usa. Grabe, no? Napansin niyo sa Psalms, my heart panted, longeth for the Lord. Usa baga nakalagay doon, di ba? Naalala yun? Pakita mo yung natin, di ba? Yung title natin na may usa. Tingnan mo. Magtataka kayo bakit laging usa ang ginagamit na example ni David pagdating sa ganito, di ba? Nakita niyo yung lagi dyan. So yun po, ito pinapahiwating sa panulat ni David. Let us humbly come to the Lord, by His grace. Sa biyaya lang ng Diyos, wala tayong kakayahan. Na kapag ka narinig natin ang gospel pagka Sunday ng hapon, may nagpipreach dito, kahit hindi ang pastor, kahit sino ang pastor nagpipreach ng salita ng Diyos, dapat nayayanig tayo eh. Halos pati yung usama pa anak, halos pati yung ating mga matitigas na kasukasuan na napapagalaw niya sa salita ng Diyos. Ang problema talaga totoo, kahit matatagal na, kahit parang paulit-ulit na lang, wala nang epekto ang salita ng Diyos. Bakit po? Wala na po itong tunog sa kanya eh. Parang, baka yung pag nakita ng kidlat, nakalaki pa ng mata niya, di na siya nagugulat. Ano po? Pangalawa, ito po isinulat ni David para tayo parang magkumpisal sa Panginoon. Lord, parang hindi ko nararamdaman ang voice mo kapag nagbabasa ako ng Bible, parang hindi ko nararamdaman na parang hindi na ako natitinag, parang wala na akong takot, wala na akong hiya, at hindi na natin nararamdaman ang kapangyarihan ng kanyang salita. Okay? Na para bang tunog na lang ng mabuti pa nga yata yung lata, medyo malakas-lakas pa, pag inulog mo ang lata, ting! Di ba? Pero pag ang salita ng Diyos marinig mo, wala na. So yun po ang parang ibig ipaano dito ni David sa atin, okay? Na
alalahanin natin, Lord, kalyado na ba masyado ang puso ko na hindi na ako natatakot sa salita mo, hindi na ako nanginginig, at hindi na ako nagkakaroon ng pakiramdam. Pangatlo, tanungin natin ang ating mga sarili, ano po, Lord, napalungkot ko na po ba ang Holy Spirit at hindi na po ito gumagana sa aking puso, na bawat narinig kong salita, hindi na ako nakukonvict. Mas gusto ko na yung talino ko, nagsabihin ko sa mga tao na ito ang gawin nyo, ito ang gawin. Hindi po ganun dapat. So ito po yung binabanggit ni David nung sinulat niya from verse 5 to 9, that the voice of the Lord ay pwedeng humati ng pinakamatigas na bagay na ito ay under ng kanyang creation. At pang-apat, okay, minsan ang dahilan kung bakit hindi na po naririnig ang tunog ng kulog at gitglat ng salita ng Diyos, bingi na ang mga Kristiyano. Tawag sa English ay dull. Okay? Kumbaga, mapurol na eh. Hindi na siya tinatamaan, hindi na siya nayayanig, na kahit pasigaw pang sabihin ng Word of God, wala na eh. Pagmasdan niyo po yung mga kabataan sa ngayon. Diba? Andito, nag-aatin sila, pero sana, parang layo na pananaw ang isip, pero yung mga words pag uwi nila, wala na ulit. So ganoon na po, wala na pong power ang salita ng Diyos sa kanila, na kahit maghapon pa sila, wala na. Tayo nga na mismong matatapat, dumadaan sa ganung kalagayan. Ang tawag doon ay lumalamig na ang mga puso. Nagiging mapurol na ang pandinig, nagiging kinakalawang na ang ating mga tenga sa pakikinig ng power of the Word of God. At ang pang-apat dito, maliban na ito po ay dahil na, okay, ang commendation pala nung panahon po ng early church, hindi pa siguro mga sunod doon sa Acts chapter 2, na kapag pala may bagyo, habang sila po ay nasa congregation, binabasa po ito Psalms 29. Kaya ang style pala ng during storm, di nagkakatipon po sila sa isang barangay, napunta lahat sila doon sa pinagtitipunan, at dito pala ito binabasa sa mga kabataan. Binabasa ang chapter 29 ng Psalms upang maalala nila during the storm na nandun po ang kapangyarihan ng Diyos. Biruin mo naalala nyo yung Reming, di ba? Yung malaking building dyan. Pinilipit yun eh. Umikot talaga yung building. Di ba? So, walang makakatalo sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kahit ano pa yan, kahit anong tigas yan, kahit anong pinagyayabang yan, pinakamatayog na building yan, kaya niyang tumbahin. Yung cedar wood na tinatawag dito, kapag kumidlat, hinahati niya ito. Naalala niyo po nung Reming dyan, mayroon kami dyan nakitang malaking punong kahoy, na yung ugat niya parang arko, doon na picturean kami nung araw. Doon sa may unahan na yun, sa may uma. Kaya doon yun, diba, dapat ang isang bundok na medyo matagal na, dapat yan ang mga kahoy dyan, mga parang bonsai. Nagulat ako kasi ang laki ng punong kahoy na galing doon. Ibig sabihin, dito yung part sa baba ng bulkan, nung nagkaroon ng bagyong Reming noon, iinagos dito, dalawa yata yun na punong malaki, at may batong malaki dyan. Walang sino mang matigas, kapag ang salita ng Diyos ang kapangyarihan nito, kaya nitong itumbahin, putulin, at gawin. Sapagkat ang sabi ni David, ang description ni David, na ang Panginoon nakaupo sa tubig ng bagyo. Napakalakas ng kanyang salita. So yun po ang parang sa atin dito ni David na pinapahiwatig, na sinulat nito from verse 5 to 9, na dapat tingnan natin ang ating mga sarili ngayon, na tayo po nandito pa. Okay pa ba ang ating pandinig? Okay pa ba ang ating mga mata? Nakita pa ba natin ang lightning ng salita ng Diyos na ito'y halos nagbabasag? Isa sa dahilan kung bakit kami natakot dahil namatay nga ang tatay namin sa kidlat, na nung makita namin na yung lupa talaga parang inaararo, naghihiwalay ganon, para may tinatamaan ng bala ng machine gun, ganun pala yung kalakas. Tapos yung nyog, nakita niyo yung nyog pagka tinamaan ng kidlat, paikot yun eh. Ang biak ng nyog, paikot, pa-spiral. Kasi ang nyog ay tubig, di ba doon tayo kumukuha ng suka, ng tuba, at ano pa man. Pag tinamaan ito ng megawatts na voltahe, nasabi ni David dito, na ang Diyos, ang salita ng Diyos ay megawatts. Yung ultimong kahoy na ito na nyog, nasa Bible college na ako noon, at nagpahinga, nagsaka pa ako. Pag gano'n yan, pag kidlat ng gano'n, naamoy ko na talaga yung parang may mainit na hangin. Tumakbo na ako. Pag hakbang ko nga yan, tumama yung kidlat doon sa nyog, yung uwak, yung maibon, yung kanyang nest, laglag. At yung kanyang katawan ay umikot yung pagkabiak.
ganong kalakas ang sinasabi ni David, ganong kalakas dapat ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Alam, minsan pinaiiral kasi ng mananampalataya yung kanyang sariling sanino. Ganito ang gusto ko, ganito ang alam ko eh. So, pinapairal natin yon, which is, dito pinakita ni David, sino ba tayong mighty? At sabi ng verse 1, ye mighty, submit to God. Ano po, sapagkat hindi mo kaya ito. So, dito natin mapapansin mga kapatid, okay? Na kapag tayo po ay dumarating sa puntong ito na mahina na ang ating mata makita ang kapangyarihan ng Diyos, di natin naririnig, medyo bingi na, kalawangin na, dal na, tingnan natin, Lord, ang tunog ba ng salita mo sa amin ay para pang tunog ng kidlat o parang tunog na lang ng maliit na pin? Parang credible lang pag nahulog, wala halos tunog eh. Ganun na minsan ang panahon ngayon. Pag-pray po natin mamaya, dahil prayer meeting naman tayo, every Sunday, kahit gaano, yan hindi kaganda. Ano man ang mensahe ng marinig, hindi man nila naganda, hindi man sila ang mahalaga, maramdaman nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na parang kulog, na ito ay nagbibiak ng matigas na puso at mga batong puso na matitigas ay mapalitan ito ng laman. So, yun po ang mapansin natin sa verse 5 hanggang 9. At isa na lang po, at tapusin na natin ito ngayong gabi. Number 3, okay, from verse 10 to 11. Okay, so dito lang tayo mag-concentrate maigi. From verse 10, ang sabi po dito, the Lord sitteth upon the flood. Okay? Yea, the Lord sitteth king forever. So doon po pinakita ng verse 10, okay, the enthroned, nakaupo sa tronong Diyos, kahit anong gawin ng mga mananampalataya, kahit sila'y magmatigas, kahit sila'y magbingi-bingihan, nakaupo ang Panginoon sa kanyang trono. Yung mga natatakot, huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon nandun sa kanyang kontrol, nandun siya, nakaupo pa siya. The Lord reigns. Ito yung blessing natin. The blessing of the King of Kings. Nandun ang Panginoon eh. Verse 10, sabi doon, okay? Sabi ng verse 10, the Lord sitteth upon the flood. Ibig sabihin, kung gagamitin natin ang tubig ay para mga tao, okay, o kaya mundo, sabi doon ay nakaupo pa rin ang Diyos sa kanyang creation. Siya pa rin ang makapangyarihan dito. Siya pa rin may control. Okay? So dito po ay the Lord sat enthroned of the flood. Genesis 6:9, nakabanggit naman po yun doon. Ano po? Ang ibig sabihin ni David dito, nire-reflect niya o pinapakita niya doon sa flood that God's power and justice. Di ba? Sinabihan na sila eh. Biruin mo, matyaga lang sino nga ba yung may naggumawa ng si Noah, di ba? 120 years. Natyaga niya yun. Pag uwi niya sa gabi, imbis magpapahinga, magsasapsap siya ng kahoy para pagdikit-dikitin, magtitimpla siya ng pangdikit doon para hindi pumasok ang tubig. Pero itong mga tao, dapat ang salita ng Diyos ay parang kulog. Sabi na, maniwala ka dyan sa taong yan. Hindi naman natin alam kung ano yung ulan. Dahil sa ayaw nila makinig salita ng Diyos, ipinakita ito sa pamamagitan ng flood, ang justice. Sinabi ng Diyos uulan, ayaw niyo maniwala. So therefore, mga kapatid ko, pag tayo mga Kristiyano din sa panahon ito ngayong gabi, na kahit tayo matatagal ng tagasunod ni Kristo, kung hindi na tayo tinatablan at wala nang tunog ang salita ng Diyos sa ating mga puso na para bang maghulog ka ng pin, wala nang tunog. Pero ang sabi nito na ang salita ng Diyos ay parang kulog at kidlat, medyo may problema na po ang mga tagasunod niya. David reflection on the flood that God's power and justice ay God's glory. Ini-expect niya, ini-express pala niya ang kanyang severity doon sa kanyang judgment. Sinabi ng Diyos ang sino mang sumunod, pagpapalain, hahaba ang buhay. Yun po ang severe niya. Sabi niya doon kay Eva at Adan, madaming kahoy dyan, kainin nyo May avocado, may bayabas. Nung naligaw kami, na mayabas na lang kami, ang lalaki. Yung pala, malalaking bayabas pala yun. Hindi pa pala hinog. Tininan ko kanina, matigas pa. So, ang dami yung pagkain. Mayroon doon, siguro baka may mansanas na nung panahon. Siyempre, may mansanas na noon. Mayroon noon yung marami dyan tinitinda sa kinubatan, di ba? Mga pungang kahoy, may avocado siguro, may niyog siguro. Pero bakit yung pang pinagbabawal ng Diyos ang pinag-interesan nilang dalawa? The severity
of God's Word, ng justice, ng salita ng Diyos. Yun po ang severe doon eh. Minsan ngayon sa kapanahonan natin, sa grace, dahil grace, madyanong maluwag na yung mga tao, dahil grace, sige. Kaya minsan mga kapatid, kahit may mga nagagawa tayong mali, bawat isa sa atin po, mayroon tayong personal na paghingi. Yes, nagagawa natin, hindi natin gusto, pero tayo po ay nagpapadala doon sa ating mga kamalian. At sabi dito ng, ibig sabihin ng reflection ni David doon, that the Lord sitteth on the flood, yung kanyang judgment. Ini-express ng gusto ni David dito, yung judgment ng Diyos, pakatandaan ninyo. Okay? Nandyan kayo every Sunday, every Wednesday nakaupo, pero ang salita ng Diyos wala na eh. Para na tayong mga bingi, para na tayong mga, hindi na po natin na-appreciate the judgment of God isang araw. Ang salita rin ng Diyos ang magbabalik at pagharap natin. For we must all appear before the judgment seat of Christ upang pagbigyan sulit natin ano man ang nagawa natin, mabuti at masama. Okay? Kasi tayo may dala ng Word of God eh. Okay? So dito po pangalawa, sabi ng verse 10, okay, may binanggit pa po dyan, the Lord is King forever. Okay, sabi niya doon, sa verse 11, wag na muna tapos 11, sa 10 pa lang, okay? The Lord is King forever. Sabi niya kasi dyan, the Lord sitteth upon the flood, the Lord sitteth King forever. Ano po, yung last word, 3 words. Sitteth King forever. Okay? Siya po yung may-ari, kasi eternity sila po nandoon, ang isang Diyos na may tatlong persona. So, maliban na siya po ay nakaupo doon, kanya yon at walang pwedeng gumagawa doon, kahit Satanas, di mo pwede doon. Okay? The Lord is King forever. Forever. At tayo po ay sabi niya doon sa New Testament, He is the Lord of Lords, King of Kings. Every head will bow, at siya po ay magbibigay galang sa Panginoon si Kristo, and the Lord will be King forever. Sabi niya dyan, God is sovereign noon, ngayon, at sa padarating pa. Okay? Ang sabi niya po dito, isa sa pinapakita dito sa sulat ni David, kung bakit ang Panginoon nakaupo sa kanyang trono, huwag tayong matakot. O may gera, o bakit? Sabi nga ng iba, o paano ba yan pag nag-panic buying? Minsan mga kapatid, para bang wala ba ang Diyos sa tabi natin? Isipin nyo maigi mga kapatid, ang grace ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Tingnan nyo nung panahon na po ang kanyang tao, inutusan niya pumunta sa isang lugar, naghanda siya. Una niyang hinanda, yung magiging tubig niya, inumin niya eh. Di ba? Yung pagkain po. Punta siya doon, balo pa. Bakit balo? Kung sino yung wala ng pag-asa, yung pa ang hinanda ng Diyos. Hinanda yung balo at patapos namatay pa nga yung bata, di ba? Kung tayo yun, siguro magpapanik na rin tayo. Ayoko na, alis na ako. Pero hindi po ganun ang Word of God. Mayroon pong sinasabi dyan na nagpiprepare ang Diyos. Nung mawala yung babaeng balo, naghahanda para sa kanya ng pagkain, naghanda siya ng tubig. Nung siya nagtago doon sa chirit, naghanda ang Panginoon eh. So therefore, kung halimbawa matuloy ang bagyo, ang giyera ay matuloy, at pagkatapos nagpapanik buying, so what? Ang Diyos po magpo-provide. Kung mayroon po tayong malaking pananampalataya sa Diyos, that the power of God or the Word of God is powerful, isa sa nakita ko pong kung sa literal na observation, kung totoo itong sinasabi ni David, na ang salita ng Diyos ay powerful na kaya niyang biakin. Doon sa pangyayari niyo nung ako po'y nag-uwi sa probinsya na yung uwak at yung maya, yung brown, na nandoon sa nyog, nung tinamaan ito ng kidlat na hulog, pwede yung pagkain eh. Di ba ba? Kumbaga isipin natin paano pag nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng wala ng control ang mga tao, wala ng gobyerno. God will provide. Nabuhay nga yung mga noong unang panahon, nagtago sila sa ilalim ng lupa, nabuhay sila, kaya nagpatuloy sa atin ang mga gospel eh. So dito po, God is sovereign today. Huwag tayo matatakot. Ano man ang mangyari, sapagkat ang storm, okay, ay isang binigay ng Diyos para magbigay glory sa kanyang tao, di ba? Naalala niyo po yung binagyo yung mga disipulo. Unang reaksyon ng mga disipulo, minsan, nandoon ang Panginoon. Talagang kinatapos na, Panginoon, gumising ka. Hahayaan mo ba kaming mamatay dito sa bagyong ito? Nakita niyo po yung, kaya dito may relation po ito dito eh. Sa Old Testament, sinabi ni David,
na ang Diyos nakaupo. Doon sa panahon ng disipulo, nandoon ang Panginoon kasama nila. Nasa tamang posisyon, nasa upuan siya ng captain, di ba, ng kapitan. Tapos sila mismo takot na takot, sabing gisingin ng Panginoon. Tapos ang sabi nila, ito yung pinakamalungkot sa lahat, Lord, hayaan niyo ba kami mamatay sa bagyong ito? Sino ba ang hari ng bagyo? Sino ba may makapangyarihan tumigil ng bagyo? Di ba? Yun po ang minsan, kaya sabi ni David dito, kaya minsan ang salita ng Diyos, makapangyarihan ito. Pero minsan talaga yung tenga, minsan bingi, minsan hindi nakakarinig na. So yun po ang parang tinutukoy ni David dito na, don't be afraid of the storm. Sapagkat ito po ay ipinapakita sa atin ang glory at ang kanyang kapangyarihan. Kaya ba ganun ginising ang Panginoon? Tumayo siya. Bakit pa kasi natatakot kayo? Sabi ng Panginoon, bagyo, tumigil ka! Nagulat sila doon eh. So how much more mga kapatid, itong mga disipulo kasama ang Panginoon, araw-araw kasama, nawawala ng pananampalataya. Di ba tayo din ganun din? Kapag tayo ay faithful, dumarating ang amputan na minsan nakakalimot, nanlalamig ang puso, hindi nagagawa. Kaya ang sabi dito ni David, ang kanyang admonition dito sa verse 10, the Lord sitteth King, ano daw sabi niya? King? Ano po nakalagay na, ano dyan, yung ipinapaliwanag? Ang naunang word. Anong tawag dyan? Hindi man siya conjunction eh, yung wala, gusto ko sabihin eh. Sa English yung ipinipraise mo yung word na sinusundan niya. Okay? Ipinapaliwanag po ng verse na ito, ng king, na ano siya. Diba? Forever po siya eh. Ibig sabihin, kahit anong mangyaring problema sa lupa, kahit anong case, kahit anong giyera, kahit anong sumabog ditong malaki, He is still king, forever yon, at hindi nagbabago yon. Kung tayo ay nasa king na ito, ang sabi ni David, bakit matatakot ka? Sapagkat nandun ang Diyos, hindi naman siya nagbabago, hindi naman siya umaalis. At ang buong bagyong ito, ang buong problemang ito, nandun siya sa ibabaw nito. Yun po ang pangako ng verse 10. Tingnan natin ang pangako ng verse 11. Okay? Ito po yung minsan ay nakakatuwa sa Panginoon, na kahit tayo hindi nakakatuwa sa kanyang harapan, pero matutuwa ka, magpupuri ka, magpapasalamat ka, magdadakila ka sa biyaya at habag na ginagawa niya sa atin everyday. Look at verse 11. Kasi sa verse 10 mga kapatid ay He is enthroned, ang Lord, kasama si Jesus, and He is King of King forever. So dalawang ito nagpapatibay na dapat hindi tayo magkaroon ng anumang kahit kunting takot, sapagkat makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan kanyang salita. Verse 11. Sabi ng verse 11, anong sabi nito? The Lord will give, number 1, ano? Sa kanyang mga tao. Dumating ang bagyo halimbawa, wala nang makain, walang nakain, sasabihin ba natin, naku, mamamatay tayo? No. Analyze niyo po yung word na sinabi niya. Ito po yung sulat ni David. Okay? Pastor, Old Testament yan. Kaya nga dito nga niya pinapalo up doon sa verse 10. Ang sabi ng verse 10, para hindi ka matakot kung ano man mangyari sa verse 11, sabi niya, the Lord sitteth as King. Siya po ang hari na nakaupo, at ang pinapaliwanag nito ay He is forever. Hindi po siya matatanggal doon. Kahit anong gawin ng mga tao ito sa mundo, itong mga mighty na ito, itong may mga missile na ito, they are mighty men. Ang sabi ng verse 1, balikan natin, sabi ng verse 1, give to the Lord what? Okay, sabi ng verse 1, tingnan niyo para mas maunawaan natin. Okay? Sabi ng verse 1, give unto the Lord, O ye mighty. Sumuko kayo, wala kayong kapangyarihan yan. And then next line, give unto the Lord glory and strength. And verse 2, give unto the Lord the glory due to His name. O Lord, purihin ang iyong pangalan. You are the Lord of Lord, King of King. At sabi dito ng pangatlo, sa verse 2, worship the Lord in the beauty of His holiness. Ibang ibang lesson ang holiness ng Diyos. Talagang ma-amaze ka sa kanyang glory. Po? And then dito po sa verse 11,
Naalala ko tuloy yung lesson namin kanina sa 1 Peter 1:5. Sabi doon ng 1 Peter 1:5, kung lalabas natin, we are kept, okay, by the power of God. Sabihin na natin kapangyarihan yun, iba yun sa salita niya, di ba? Pero ang sinutukoy ni David dito, sabi niya, the word of God is powerful. Kahit anong itukoy mo doon sa salita ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos, that is the power of God. At ang sabi ng Acts 1:8, it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan pa rin ng Diyos yun eh. The word of God. Okay? So tingnan niyo po yun. Diba? Oh. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Totoo, lumalusot at magkaroon ng gira talaga. Anong gagamitin natin sa panahon ng gira na walang makain at nag-aagawan ng tao sa pagkain? Anong gagamitin mo doon? Pananampalataya. Doon sana makapulot mo lang ako. Doon sa pag-aagawan nila, dahil nag-aagawan sila, nagsusuntukan sila, may mapulot akong pagkain. Di ba? Dahil sa pag-aaway-away nila, doon sa nakuha nilang maglulot kasi yan eh, magnanakawan na ng mga kung ano-ano. Di sa pag-aaway-away nila, magkakapatayan sila, yung kanilang mga nakuha, wala nakukuha kasi nagkapatayan na sila. Malay mo, ikaw yung makadaan doon at nakuha mo yun. By faith, di ba? Pwedeng story, pero pwedeng mangyari. Okay? Sa pananampalataya. Okay? So dito po ay, pasin natin dito, sabi ng verse 11, that the word, the Lord will give strength to His people. Yan po ang una niya. Kaya dito po si David, na-recognize niya that God, brought the same strength to His people. Ano mang klaseng strength yan? Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Di natin alam yun kung ano mang klaseng strength yun. Malay nyo, strength sa pagsasalita, strength sa katawan, o strength sa pakinig, o ano paman. The same strength ay bibigay niya sa kanyang mga tao. Pangalawa po sa verse 11, ang sabi ng verse 11 again, the Lord will give strength unto His people. Again, hindi lahat ng tao sa panahong yan ay Kanya. Mayroon pong taong sarili ang Panginoon. Okay? Yung kanyang mga hinirang na kanyang mga tao. At yun po yung nagkakaroon ng pagpapatuloy sapagkat ang endurance nito galing din sa Kanya. Sa haring ito galing sa Diyos ang endurance natin. At hindi, kahit anong gawin mo, kung sa sarili mo lang effort, kahit kaligtasan, hindi yan atin eh. Kahit yung anuman sa atin ay hindi yan atin. Okay, sabi ng verse 11, the Lord will give strength unto His people. At isa na dito, that ang magdadala ng kapangyarihan ito ay ang Panginoon. Pangalawa, the Lord will bless His people with, ano daw? Tingnan niyo po dyan. Bless His people with, kaya mga kapatid, huwag niyo sasabihin na matatakot tayo sa panahon ng giyera. Palagay ko hindi. Bakit? Hindi lang lakas bibigay ng Diyos at yung lakas ng kapayapaan. Payapang-payapa ka, nagkakagulo na sila dyan, aragawan na sila ng pagkain, wala na mabili, wala na kasi, chaos na. Pero kaya lang mga kapatid, again kapag nangyari po itong, tinasabi ko itong kwentong agawan, sa sigurado ako, wala na ang Kristyano dito eh. Bakit po? Bago mangyari po ang ganyan, inalis na tayo dito. Okay? Ang sabi kasi ng Bible, yung mga remnant, yung mga natira natin na hindi pa talaga natin kasama sa service, kasi ang tinutuko niya yung remnant na yan, yung ba yung pag nag-aani? Ang pag-aani po ganito, nasa Book of Ruth. Pagkatapos maggapasan, di ba nagkagapas, may natitira. Ang tawag doon ay gleanings. Okay? Pag hinakot na po yung unang ani, na bunga ni Kristo sa pananampalataya natin sa Kanya, irarapture yun, mayroon pa daw matitirang igiglin, titipunin. Maliban sa yung natira sa pag-ani, may nalaglag pa sa paghakot. Ayun ang mga explanation niyan. So dito po ay, ang sabi ng pangalawa dito, the Lord will bless His people with peace, kapayapaan. Okay? Ano kaya dito ang pwede nating maisip sa kapayapaan ito? Okay, the power of God may come as a destructive, kasi nga, sinabi na niya yun sa Revelation na kapag hindi talaga sila tatalima at magbibigay ng kanilang buhay, mighty, sabi ng Panginoon, ay darating ang panahon, nahaharapin siya pagbalik doon after ng judgment seat, magkakaroon po ng pagbabalik ang Panginoon, may kasama na ang kanyang mga angels,
ang power dito i-display, okay, ay the power promise to be the strength of the chosen. Yun po yung pangako ng Diyos dito. Kasama niya ito pagbalik niya. Kaya dito pong ang isa sa tinutukoy ni David sa kanyang sulat dito, okay, yung storm sa creation, yung mga problemang ito sa creation niya, okay, ay upon who rebel against God, yung mga nagrebelde sa Diyos, ito po yung mga subject nito sa paparusahan niya. Kaya ang pangatlo po dito, that the Lord will give, ano po, sabi ng verse 11, the Lord will give strength unto His people, the Lord will bless His people with peace. Number 3, yet God's people can be confident. Sigurado tayo, tiwala tayo na po, that He will bless them with peace. Yung pangatlo. Kaya, ang strength ng Diyos dito na tinatawag is come from the comfort. Okay? Hindi po ito storm na binibigay sa ating mga Kristyano, hindi po yun. And then sabi dito, during the storm, He will give strength to His people, sapagkat minsan po, or kadalasan, God often speak to you in a storm. Di ba? Kaya kami sabi nangyayari. Kanina nag-fellowship kami doon. Kaya pala nangyari yun, kasi yung pala ang plano ng Diyos iba. So sometimes, sabi po ng ibang mga dalubhasa, nagkakaroon tayo ng malaking storm sa buhay Kristyano natin, sa family natin, nagkakaroon ng problema, ng storm. Pero ang purpose pala niya ito, para tayo ay makahalata. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng storm. Napansin niyo po yung nung nagkaroon ng biglaang bagyo, tulog sila at nakita doon na ang kanilang pananampalataya ay maliit. Okay? Kaya God sometimes speak in the storm. Okay? So, paano ba natin po mga kapatid ito maintindihan? Okay? The next na matagpuan mo ang iyong sarili na nasa problema, nasa storm, listen to His voice. Ano bang plano niyo ba ngayon? Bakit may bagyo akong ganito kalaki? May problema akong ganito kalakas? Listen to His voice. The voice of the Lord will break the heart of stone, can break the cedar wood, can shake the wilderness, can, yung mapapaanak yung deer sa kanyang boses. Yun po ang sinasabi ni David dito sa kanyang sulat. Na kapag natagpuan natin ang ating mga sarili na nasa storm, tanungin mo siya, Lord, ano ang nais mo? Lord, ano pong inais mong ipaintindi sa akin? Anong itinuturo mo sa storm na ito? Kaya the Lord sometimes speak. Nagsasalita minsan ng Diyos sa problema. Kapag nandiyan ka sa loob, anong ipinapagawa niya? Anong nais niyang ituro? So, listen to His voice, look for His glory and power, and be reminded that He is in control. Kaya pag may mga problema tayong pinagdadaanan, Lord, ano pong nais niyo dito? Ano pong lesson na matutunan ko rito? God sometimes speak through storm sa buhay. Saan? Puro tayo reklamo. Di natin narinig yung sinasabi ng Diyos doon. May nais pala siyang ipahayag. Kaya dumadaan tayo sa storm. Okay? So may natutunan po ba kayo? Okay, hari nawa, i-review nyo. At baka mayroon pa kayong madagdag doon sa mga binanggit ko. Ay the voice of the Lord ay makapangyarihan. He can break a cedar wood, He can shake the wilderness, and He can make, minsan napapaanak yung deer dahil doon sa boses ng Panginoon. Ang problema, kung ang boses ng Panginoon di na natin nararamdaman, narinig, para na lang tunog ng perdible. Wala na halos tunog eh. Dapat ang tunog ng boses ng Diyos ay parang kulog at kidlat. Boom! Ganun ang salita ng Diyos na maantig ka eh. Mababago ka. Nawa po ay nakatulong sa atin ang sulat ni David na nandoon pa rin siya. He's in control. Ano man mangyari sa atin sa Pilipinas, tumaas ang Panginoon, wala nang makain. Still, He is King of King. He is sitting on the throne. He is in control. He is with us. Who can separate us from the love of God? Okay? Tayo po ay magsitayo at tayo mag-close.
Ang Diyos, salamat po sa sulat ni David tungkol sa amin na hindi kami dapat matakot at pakiramdaman namin ang voice of the Lord na mas malakas ito sa thunder and storm. Araw ng Panginoon, na pag nasa storm kami, pag nasa problema kami, ng bagyo ng problema, nagsasalita pala ang Diyos. At sana po malaman namin ang katotohanan ng storm sa buhay namin. Kami sumunod at laang magpasakop sa hari ng mga hari na siyang may nakakaalam ng aming kabubuti. Salamat po sa gabi ito sa sulat ni David. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.